lumalang. Lagi siyang nag-iisa sa kanilang bakuran. Nalulungkot siya dahil wala siyang kalaro. Bakit kaya ayaw nila sa akin? Wala na tuloy akong kalaro kahit isa. Naglalaro silang lahat. Hindi nila ako inaalok maglaro. Lagi akong iniiwasan. Siguro dahil naiingit sila sa akin, kaya hindi na nila ako gusto. Hayop na lang ang nilalaro ni Kiko. Aso, pusa, at mga ibon ang madalas niyang nilalapitan. Akala niya ay magiging masaya siya sa piling ng mga ito. Naniniwala siya na ang mga hayop ay hindi siya iiwasan tulad ng mga bata sa kanilang barangay. Halika, pusa, aso at ibon, laro tayo. Kayo na lang ang kaibigan ko. Sana ay manatili kayo sa akin at hindi niyo ako iiwanan. Ngunit lumalayo na rin ang mga hayop sa kanya. Natutunan nilang umiwas dahil sa pagiging magasang ni Kiko. Kahit anong pilit niya, hindi na siya nilalapitan ng mga ito. Lalo tuloy siyang nalungkot at naramdaman niyang nag-iisa siya. Ayaw niyo rin ba sa akin? Kahit kayo, iiwasan niyo na rin ba ako? Wala na talaga akong makakalaro. Abala ang ina sa pagwawalis ng bakuran tuwing umaga, nakatuon sa paglilinis ng kanilang paligid. Hindi na napapansin na si Kiko ay palaging gumagawa ng kalokohan sa tabi niya. Palaging may iniisip na bagong pare si Kiko upang makaalib sa sarili niya. Minsan ay nagdudulot pa ng abahla. Naging araw-araw na nakagawian ito habang nagtatrabaho ang kanyang ina. Ang imahinasyon ni Kiko ay nagdadala sa kanya sa mga bagong pakikipagsapalaran. Kiko, huwag kang magulo. Marami pa akong ginagawa dito. Kung gusto mong maglaro, yun ka na lang sa malayo at huwag kang manggulo rito. At tandaan mo, huwag kang malapit ng mga hayop, ha? Nilapitan ni Kiko ang pulso at sinipa ito ng malakas na para bang sinusubok niya ang kanyang tapang. Alam niyang mahigpit na pinagbabawal ng matatanda ang paggalaw o